na siya. Gusto nang pumasok. Ba't kasi hindi ka umuwi kahapon? Nangyari sa'yo? Pasok ka na. Mamaya tingnan natin siya. Baka mamaya meron siyang tama mga lodi. Baka kaya hindi siya nakauwi. Hindi mo talaga masabi sa ibon kung ano nangyayari pagka lumilipad na. Isa sa technique ko, tinitingnan nyo dapat yung weather, yung wind. Kung ano yung papatukan nyo sa ibon nyo. Ayan. Ayan, good morning mga lodi. Nakita nyo na naman yung pagmumukha ko. Yan, for today's video, napakaganda ng gising natin. Kalalabas ko lang at nagkape tayo. At ito na nga mga lodi, yung hinihintay natin kahapon. Alam ko talagang uuwi itong ibon na to. Something wrong lang eh. Palagi ko, ayan na siya oh. Ayan oh, yung blue bar na yan mga lodi. Alam ko talagang uuwi siya uuwi, ayan eh. I mean uuwi talaga siya, makakauwi. Kaya lang, palagi ko nung binasket ko to, busog na busog. Tapos hindi nakainom ng tubig, mga lodi. Ayan oh. Papasokin natin. Nakakatuwa naman, kompleto tayo. Ayan na siya mga lodi oh. Naghahantay na, hintay mo lang, kakain ka na. At iniwan ko to, iniusog ko yung mga ibang hen dito. Iniwan ko tong anak ni paring stubborn. At timpla natin sila ng masarap. Diyan, yan o, yan mga lodi, yan masarap. Diyan kasama. Panlinis ng ano yan. Pandisinfectant yan. Yan, timpla natin siya ng masarap mga lodi. Alright. Yan, timpla natin mga lodi. Timplahan natin ng masarap. Timplahan natin ng masarap para makarecover agad. Yan. Sarap yan mga lodi oh. Sana siya, nawala na yun oh. Trapdoor, pasok na siya. Gusto nang pumasok. Ba't kasi hindi ka umuwi kahapon? Nangyari sa'yo? Pasok ka na. Mamaya tingnan natin siya. Baka mamaya meron siyang tama mga lodi. Baka kaya hindi siya nakauwi. Hindi mo talaga masabi sa ibon kung ano nangyayari pagka lumilipad na. O pasok na, pasok. Pakainin kita ng masarap na pagkain. Ayan, pasok, pasok. Ayan na siya mga lodi. Pasok na, pasok. Ayan. Hiniwalay ko tong basang-basa pa yung batok niya. Maulan kasi ngayon mga lodi oh. Basang-basa yung batok niya. But anyway, hiniwalay ko tong mili na hen. Kasi pinakain ko ulit siya ngayon. Sinama ko siya dito sa natin tong isang kababalik. Dahil kahapon talagang nilaban niya. Mantakin mo 6 hours na lumilipad yung milihin na yan. Jump to sa 289 ba ang kilometer sa akin nun? Basta mga nasa 280, let's say ganyan yung yung kilometer sa akin nung last race. Headwind. Mantakin mo hindi ko sinama yan sa club training nung hard race nung nakaraan mga lodi. Halos 2 linggo o 3 linggo na pahinga yan, sabay jump sa mahirap na race yung mili na yan. So kahapon nakauwi siya, talagang gusto niya lang umuwi. Yun lang yun. Kahit na pagod na, umuwi pa rin siya. At pag uwi niya, hindi siya makakain, siyempre pagod. At hindi masyado nakakain, kaya ngayon, yan. Kaya natin siya makakain. At itong blue bar na to, itong hen, pucha, consistent natin to mga lodi. Yan, i-recover lang natin. Pahinga lang siya. Yan, kain. At sana makarecover agad. Dahil sa Webes, kargahan na naman at malayong race na yun. Jump sa yung 280 jump sa 400 km mga lodi. Ganun kalayo yung race sa Webes, sa Webes Basketing. Sabado ang release. Depende sa weather mga lodi. Dahil spring na dito ngayon sa New Zealand. At ang panahon ayan ganyan na. Pabago-bago, ulan, aaraw. Hindi mo ma-predict kung ano magiging panahon. Katulad nung race kahapon, headwind na nga all the way. Umuulan pa. May mga lugar na umuulan. Pero napakalakas ng ibon natin mga lodi. Mantakin mo. In 40 minutes, sa 14 na kinarga natin, naka 11 agad tayo. Ayan, pero yun nga, isa lang hindi nag-clock itong consistent na natin, hindi natin alam. Pero ang tansya ko, yun ang
ang dahilan bakit di siya nakauwi. Dahil busog na busog to. Pinakain ko kasi, alam ko ang pag-ano kasi mga lodi ito. Isa sa technique ko, tinitingnan nyo dapat yung weather, yung wind. Kung ano yung papatukan nyo sa ibon nyo. Ayan. Ayun yung sikreto mga lodi. Kailangan alam nyo yung magiging race. Ganong kahirap, ganong kadali. Doon kayo magbabatay kung ano ipapakain nyo sa ibon nyo. Yun yung sikreto. Ayan. Ako masyado akong ninervyos. Nakita ko mahirap yung race. Pinakain ko ng pinakain para ako merong extra energy. But wala naman akong ganong pinagsisisihan. Medyo sumobra lang yung conditioning natin dahil yun nga nabusog na busog tong blue bar. Kinarga ko. Yun, bumigat siguro masyado. At mainit pa, nauhaw, tumukod na. But kung di ko siya binigyan ng extra energy, hindi lalo siya makakauwi ng second day. Di ba? So ganun lang yun mga lodi. Yun yung siya sa sikreto. Kailangan titingnan mo kung pag magiging tailwind ang race, kailangan ba busog yung ibon. So dapat ba mataba yung ibon pag tailwind. Yan ang pag-aralan nyo mga lodi. Kahit ako pinag-aaralan ko pa rin yung mga ganyan at pumapalpak pa rin naman kasi wala naman tayo magagawa. Keep learning lang tayo. And yan, kung headwind, kung mo hard race, kailangan ba gutom yung ibon? Ayan ang mga mga na yan, technique na yan mga lodi. Kailangan bang gutom yung ibon pagka hard race? Syempre, hindi. Kasi kailangan nila ng medyo extra energy para lumaban sa wind mga lodi, lalo pag headwind. Ayan, diba? So kain lang ng kain at palakas ka. Ayan, good luck. Sana ma-recover natin tong blue bar dahil maganda-ganda yung labanan sa Webes. 4x3 teams mga lodi. Kailangan isasama natin siya sa 4x3. Ibig sabihin mag-clock yung tatlo. Ano siya, ayun nyo dun kukuhanin yung velocity. Kayang-kaya niya yan. Sino mo sa medyo parang namimilay parang pilay yung right side niya kaya siguro hindi nakauwi ito. Mapapansin mo hindi niya masyadong tinutukod yung kanan pag lumalakad hirap. Alright, so dito ko na lang rin yung vlog natin mga lodi. See you next vlog. Bye.